Hello everyone, it's me Melissa. So welcome back to my YouTube channel. So for today, we will talk about many reasons po sa paggamit ko ng dating app. It just because of that, kini-questions po ako ng mama and papa ko about sa paggamit ko ng dating app. So my mother said na mag-iingat daw po ako sa paggamit ko sa pakikipag-chat ko sa mga dating app. So it's because of that mga reasons po kung bakit sumagi po sa isip ko na gumamit ng dating app. It's because this time, na-realize ko po na, ay, tama nga pala yung kabatch ko nung high school na uso na yung dating app. Kaya sobrang pinatulan ko po. It's because nung time na po na yun, in way back 2017 to 2019, madalas na po niyang nakikita sa post ko sa Facebook, yung puro nakapost sa Facebook na walang nag-entertain na lalaki. Ayun po. Then isa na rin po sa kadahilanan po na sa pagbabakasakali po na sa pag-i-illusion ko po na maging pantay sa mga high school batchmate ko, college friend ko, cousins ko sa mother sides na may mag-entertain na lalaki, na ina-enjoy nila yung kabataan nila sa mga ganon. And in case po na bumawi din po ako sa mga ipinagkait ko sa sarili ko nung high school sa pag-entertain ng lalaki, hindi lang po nung high school ko po pinagkait. Since college din po, pinipilit ko po talaga siyang bawiin. That's all the reasons din po kung bakit of all years ago na kahit alam kong mga mas bata sa akin yung mga lalaking nag-entertain sa akin, kung bakit ko pinatulan po, kung bakit pinili ko po kung sino-sino, and kung bakit pinili ko rin pong mapahiya sa Facebook, kung bakit pinili ko pong pahiyain yung sarili ko sa Facebook or mapahiya ako sa mga pinost ko, kung bakit pinili ko pong pag-initan ng mga dalawang kapatid ko na nasa abroad, na puro entertain boys ang pati yung mga hate ko yung birthday ko, hate ko yung Christmas and New Year. Yun po. Isa rin po sa pinatulan ko, isa rin po kung bakit pinatulan ko rin po yung naging ex ko po na si Justin Covey. Siya po kasi yung inampun ng pinsan ng mama ko. Kasi po, last year ko lang po nalaman na pamangkin po siya nung second husband nung pinsan ni mama. Yun po. Kasi po, asang-asa po ako na okay si Justin. 20 plus si Justin. Wala naman, opo, umasa din po ako sa mga sinabi ni Justin Covey na working student po siya sa Manila, sa coffee shop. Pero po, ang kinento po nung pinsan ng mama ko, marami daw po, kung sino-sino daw pong inuuwi niyang babae sa La Union na sa bahay ng pinsan ni mama. Nung una po, ang kwento po is pinapalayas po siya lagi ng pinsan ni mama
nung una po dun sa Santo Tomas, La Union daw po, dahil po sa pag-uwi-uwi niya ng mga babae. Nung way back 2016 po na kasama ko po siya nung time sa Luna La Union. Ang kasama po niya dun sa Luna La Union is yung mag-asawa na caretaker nung pinsan ng mama ko. Ang mga kinento po nung pinsan ng mama ko is nung time na yun, 23 years old po ako, siya 16 years old. Yun po yung kwento. Muntik na po talaga ako hindi naniwala sa mga kwento ng pinsan ng mama ko. Yun po. Dahil lang po, yun po sa mga naging reasons ko na sa pag-i-illusion ko na pinifeel ko sa sarili ko maging pantay sa batchmate, high school, college friend. Same reason po kung bakit pinili ko yung mga ganong sitwasyon ko na piliin na pumatol sa mga basbata. And po sa mga hindi ko po makontrol yung sarili ko mag-post sa Facebook. Starting from way back 2012 to 2020, yun po, sa pagpo-post ko ng mga negative thoughts. But also, in that 2020, na yung dumating yung Pasko, naka 4 years naman po kami. Nung nakita niya yung naging post ko sa Facebook, in way back, mga post ko na way back 2019, na puro entertain boys, inaway po ako nung naging Pasko na hindi daw po ako naiirita na ba't ako naging ganun, na nagpapakita po ako ng kanegahan sa Facebook, ganun. And also, in last year po na, in that 2020 po, that also the time na natutunan ko po yung lessons nung dumating yung isang naging Pasko na 4 years. Sinabihan niya po ako na wag na daw po akong magpo-post ng mga negative kasi andyan na siya, parang ganun po. Then until last year na kahit wala na po yung naging Pasko, syempre po sumagi po sa isip ko na graduate na po ako sa pagpo-post sa Facebook na walang nag-entertain na lalaki, na ganito-ganito, na pinupuno ko yung inggit ng pag-iisip ko, pinupuno ko ng bitterness pag-iisip ko, like that. I seriously feel that na graduate na po ako doon. Then second one, sa paggamit ko po ng dating app, nagdadahilan din po ako na ayoko nang magkait sa sarili ko katulad ng ginawa ko nung high school. Yon. Tapos minsan po, meron din pong times na nagdadahilan din po ako na boring na po ako sa buhay ko kung bakit sumagi po sa isip ko na makipag-chat talaga sa dating app. Tapos dinadahilan ko po sa parents ko na gusto ko ng libangan. Dahil po out of place ako sa mga kamag-anak ko na syempre wala akong kausap. Kaya wala po akong choice kung di gamitin po yung dating app. Yun po. Pero just to be honest po,
Bihira ko lang po talaga idahilan na nag-iilusyon po ako maging pantay sa iba na may boyfriend. Yun po.